Natapos naman ang first day of work ni Elena bilang Madam CEO ng matagumpay. Puwera na lang sa maliit na insidente with Veronica's friends. Pinaba na nila ang mga ito at hindi na makakapasok sa Will's Hotel. Binigyan nila ng chance si Veronica dahil wala naman itong ginawa na masama. Masayang ibinalita ni Elena sa kanyang mama ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Buti na lang at bumait na ang kanyang madrasta sa kanila at ibinalik ang cellphone ni Evelyn. Pero hindi pa nila makukuha si Evelyn dahil hindi pa birthday ni Lorenzo. Ganun pa man ay mas okay na kay Elena ang ganito kisa hindi makontak ang kanyang ina. Nagising si Elena nang makaamoy ng bacon and egg. May aroma rin ng pancakes na may chocolate sa ibabaw. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Nakilala niya agad kung sino ang nagluluto kahit nakatalikod ito. Napansin naman ni William na may tao sa kanyang likuran at humarap sa kanya. "Good morning, Lil. Breakfast is ready in a minute." Masayang bati ni William kay Elena na naka-pink apron pa. Bagay naman ito sa kanya at hindi maiwasan ni Elena ang kiligin. Siyempre hindi siya nagpahalata pero hindi niya naman maiwasan ang mapangiti ng bongga. "Good morning. What's the deal at nagluto ka?" Nakangiting tanong ni Elena. Speaking of that, nakangiti pa rin si William at tila malulunod na si Elena sa tamis ng pagkakangiti nito. "This is my first day of courting you, Elena." Masayang sigaw ni William. Napatawa si Elena, hindi siya sanay sa ganitong side ni William. At baka masanay siya, paano na lang? "Seriously?" muling tanong ni Elena. Tumigil naman sa pagtawa si William at humakbang papalapit kay Elena. Napaatras si Elena ng konti dahil nagulat siya. "Of course, Lil. I'm deadly serious in pursuing you. I told you that I will do everything to make you fall in love with me. Hindi ako sanay manligaw but I will do it. Only for you, Lil," mahabang paliwanag ni William. At speechless na naman si Elena. Palagi na lang siyang ginugulat ni William. Again. "I'm speechless and don't know what to say." Nahihiyang sabi ni Elena. "It's okay. This is my first day of courting and I will do my best, Lil." Excited pa si William nang lagay na yan. Hinila niya ang upuan para kay Elena. "You may take your seat, my princess," nakangiting sabi ni William. Walang nagawa si Elena kundi ang maupo. Naupo na rin sa tapat si William at kumuha ng bacon. "Say sabi ni William kay Elena habang isinusubo ang bacon. Muntik nang mahulog si Elena sa kanyang kinauupuan. Nasobrahan ata sa pagka-sweet si William. Sigaw ni Elena sa kanyang isipan. "It's okay, Liam. Ang awkward naman kung susubuan mo ako," mahinang sabi ni Elena. Nahihiya siya sabihin pero hindi siya sanay ng ganito ka-sweet ang isang lalaki sa kanya. No, umiling pa si William with hand gesture saying no. "This is my other side, Lil. At sayo lang ako ganito. Say paliwanag ni William at isinubong muli sa kanya ang bacon. Walang nagawa si Elena kundi kainin ang mga sinusubo sa kanya ni William. Pakiramdam niya ay tataba siya within a week sa dami ng pinakain nito sa kanya. Nagpatuloy ang panliligaw ni William maging sa hotel. May preskong Elena flowers sa table ni Elena at may mga chocolates pa. Ang lahat ng makakita ay kinikilig sa kanilang dalawa at naiinggit. At isa na rito si Veronica na muling nagbalik sa hotel at hinanap si William. Hindi niya akalain na totoong Madam CEO na talaga si Elena at may sarili pa itong table na katabi ni William. Hindi na naman niya maiwasan ang mainggit. Dapat siya ang nandon at naging Madam CEO. Hindi si Elena. May pa flowers at chocolate pa si William. Hindi may pinta ang mukha ni Veronica at halos manginig na ang kanyang katawan dahil sa sobrang galit at inggit. "I will surely get that life of yours, Elena. Wala kang karapatan sa ganyang buhay. Anak ka lang sa labas at pagkakasala. You don't deserve it," sabi ni Veronica sa kanyang isipan while gritting her teeth. Baka mabungi na ito sa sobrang panggigigil at galit. Hindi niya alam kung bakit nagkaganito at naging mayaman si William. Ang buong akala niya ay napaguho niya na ang mundo ni Elena dahil sa ginawang pag-agaw kay Dylan. But she's wrong. Binigyan niya lang ng chance na magkakilala sina Elena at William. Napamura si Veronica nang malutong nang makita niya si William na lumapit sa table ni Elena at pinahiran ng panyo ang pawis sa noo nito. Si Elena naman ay pulang-pula na ang mukha sa walang tigil na pag-blush.
Hindi niya alam kung kailan titigil si William sa pagpapakilig sa kanya. Nalulunod na siya sa sobrang saya at ayaw niya ang ganitong pakiramdam. Baka mapalitan ng kalungkutan, pero persigido si William to chase her and prove his genuine love na para kay Elena lamang nakatalaga. Umalis si Veronica na nagpupuyos ang kalooban. Sisiguraduhin niya talaga na mahuhulog sa kanyang bitag at patibong si William. She will surely get him by whatever means. Nang uwian na ay sinundo sina Elena at William ng isang black limousine. Talagang todo na si William sa panliligaw sa kanya. Ang swerte talaga ni Elena. Sana all na lang talaga. Hiyaw ni Sonia nang makita ang limousine na sinakyan nina William at Elena. Ang buong akala ni Elena ay uuwi na sila. Hindi pa pala. Nasa isang mamahaling restaurant sila kung saan ang setup ay nasa gilid ng beach at with candlelight dinner. Liam, thank you. Pasasalamat ni Elena. You're welcome and it's my pleasure to serve you my princess. Nakangiting sagot ni William. Yeah but you don't have to do all this. Okay lang naman ako sa simpleng mga bagay at pagkain. Paliwanag ni Elena. No. Ayan na naman si William sa pailing-iling niya. You deserve all of this Lil. Mas importante ka sa lahat Elena. All of this are just nothing because you deserve it, madamdaming sabi ni William. Parang bibigay na kaagad si Elena sa isang araw pa lang na panliligaw ni William. Thank you very much. Wala nang masabi pa si Elena. Courting. Pero mahirap parent sa kanya ang pagsasabi ng salitang oo. Oops. I have more. Excited na tumayo si William at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na jewelry box. This is my first gift for you Lil while courting you. Sabi nito at binuksan ang box. Kinuha ni William ang laman ng box at tumambad sa harapan ni Elena ang isang 21-karat gold necklace na may heart-shaped diamond pendant. Kumikinang sa dami ng diamonds ang pendant nito. Natulala si Elena dahil alam niyang napakamahal ng kwentes. It's for you Lil, masayang sabi ni William. Let me put it on your neck. Tumayo si William at lumapit papunta kay Elena. Nahiya naman si Elena na lapitan ni William at tumayo rin siya upang salubungin ito. Liam, masyadong mahal yan. Nahihiyang sabi ni Elena. It's nothing Lil, basta para sa'yo ay deserve mo. Remember that, nakangiting sabi ni William. I want you to always wear this. Pinatalikod siya ni William at isinuot ang kwentes sa kanyang leeg. Perfect. Nakangiting sabi ni William nang iharap niya si Elena sa kanya at bagay na bagay ang kwentes. It's only meant for his princess. Thank you. Pero pakiramdam ko ay hindi ako worth it para bigyan ng ganito kamahal at kaganda na kwentes. Sabi ni Elena, hindi niya pwedeng tanggihan si William. Baka magtampo pa ito sa kanya. At gusto rin naman niya ang kwentes, hindi dahil sa mamahalin ito kundi dahil sa first gift ito ni William sa kanya. Nagtaas ng paningin si Elena at sumalubong sa kanya ang malamlam na titig ni William. Hindi niya alam kung bakit biglang nag-slow motion ang buong paligid at tila natulala siya nang makita ang gwapong mukha ni William na nakangiti sa kanya. Lil, mahinang bigkas ni William sa kanyang pangalan na tila musika pakinggan. Hindi na nakapagpigil pa si William at hinawakan ang mukha ni Elena. Habang si Elena naman ay nagulat sa ginawa ni William kaya natulala at hindi makagalaw. Dahan-daang lumapit ang mukha ni William kay Elena hanggang magdampi ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang malasahan ang malambot na labi ni William ngunit hindi naman niya magawang bumitaw at itulak ito. Gumalaw ang labi ni William and let his tongue slide inside of her. Elena opened her mouth and kissed him back. Napapikit si Elena at napakapit sa balikat ni William. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit gumanti siya ng halik. Ang alam lang niya ngayon ay ang sarap pala halikan ni William na para siyang idinuduyan sa Cloud9. Tumagal ang kanilang halikan hanggat kapwa sila magbitaw na hinihingal. Pero para kay William ay hingal ito na may kasamang tuwa at saya. Bigla siya naging excited sa pag-aakalang makakamit niya na ang matamis na oo ni Elena. I love you Lil, madamdaming sabi ni William na nakatitig kay Elena. Parang matutunaw si Elena sa titig nito pero bakit hindi pero niya masabi ang salitang oo. Nalinis na siya sa sarili niya. Napakagatlabi si Elena. Baka sakaling mamutawi sa labi niya ang oo. Pero wala. I'm sorry, Liam.
Nakayukong sagot ni Elena sa mahina na boses. Bigla naman napawi ang ngiti ni William at hindi niya maintindihan ang madrama sa mga oras na ito. Nabasted siya, napabuntong hininga si William. He will not quit. Makukuha rin niya ang oo ni Elena and he will. Soon. It's okay, at least I feel your lips in me. Nakangiting sabi ni William, nahiya si Elena at pinamulahan ng mukha. Wala siyang masabi. Masyadong prangka si William at hindi pera niya masabi ang salitang ul. Let's eat Lil, paanyaya ni William at naupo na ito. Naupo na rin si Elena at nagsimulang kumain. Tahimik lang silang dalawa at kapwa nagpapakiramdaman. Natapos ang kanilang romantic candlelight dinner na wala silang imikan. Walang masabi si Elena at si William naman ay busy ang isipan sa susunod na gagawin upang mapasagot si Elena. Kahit nabasted si William ay masaya pa rin siya. Dahil daman niya na gusto rin siya ni Elena pero may takot pa rin ito na baka mauwi sa trahedya ang kanilang relasyon at magaya sa kanila ni Dylan na nauwi sa wala. It will not happen, Lil. Our relationship will last forever. And I'll make sure of that. Bulong ni William sa kanyang isipan habang nakatitig kay Elena. Habang si Elena ay nalulungkot at nagigilty sa ginawa niya kay William. I'm sorry, Liam, sambit ni Elena sa kanyang isipan. Nagpatuloy lang si William sa kanyang panliligaw kay Elena. Araw-araw ay hindi pwedeng hindi niya ipagluto si Elena ng breakfast. Araw-araw din na may flowers and chocolates ang table ni Elena. Ibinahagi niya ang mga chocolates kina Sonia dahil baka magka-diabetes siya kung ito ay kakainin niya araw-araw. Pero hindi nakakalimutan ni Elena na pikturan araw-araw ang mga niluto ni William at ang kanyang flowers and chocolates. Nakagawa na siya ng buong scrapbook tungkol dito at hindi niya ito ipinaalam kay William. May title pa na nakalagay, My Dear Husband. Balak niyang ibigay ito kay William kapag nabigkas niya na ang matamis na oo na pinakahihintay nito. Kung kailan ito mangyayari ay hindi niya alam. Ipinagdarasal lang niya na sana ay makapaghintay si William sa kanya. Wala silang pasok ngayong araw ng Sabado. Ang buong akala niya talaga na walang day off ang mga CEO. Hindi niya akalain na meron at 2 araw pa. Kasalukuyang nagluluto si William ngayon sa kusina at siya naman ay nanunood ng TV sa sala kung saan siya natutulog. Naririnig pa niya ang pakanta-kanta na si William, every morning ay positive at good vibes ang dulot ni William sa kanya. Palagi itong masaya habang siya ay ipinagluluto. Breakfast is ready, sigaw ni William. Tumayo si Elena at nagtungo sa kusina. Ready na nga ang masarap na breakfast. Parang tumaba na nga siya kahit simple lang ang mga luto ni William. Ang sarap naman ng mga ito, sabi ni Elena habang inaamoy ang aroma ng fried egg at bacon. Palaging may bacon dahil favorite ito ni William at hindi rin mawawala ang itlog dahil ito ang gusto niya. Of course basta para sa iyo Lil, masayang sagot ni William at naupo na rin upang kumain. Let's have a date today Lil. Paanyaya ni William. Muntik nang masamid si Elena dahil bigla siyang naging excited. Date? Lutang na tanong ni Elena. Yes, date. Since it's our day off ay sulitin na natin. At hindi pa tayo nagde-date Lil, masayang sagot ni William. Parang hindi ito nabasted at excited parent pursue si Elena. Ganito kasi siya, kapag may gusto siya maging tao man o bagay is he will chase until he gets what he wants and desires. Nagdadalawang isip pa si Elena. Anong say yes para may ba naman ang environment natin. Kahit maglakad lang tayo while holding our hands ay date na yun Lil. Masayang sabi ni William. Excited siya dahil for the first time ay gusto niyang maranasan ang date na napapanood lang niya sa TV noon. Para sa kanya ay corny ito at cheap dahil sa kalsada lang nagde-date yung ibang couples at kumakain ng kwek-kwek o fishball. But since nasaktan siya at naloko ay nag-iba ang pananaw niya sa mga bagay-bagay. It doesn't matter kung gaano kamura o kahit sa tabi pa ng kalsada mag-date ang mga tao basta masaya lang sila at nagmamahalan. Noon ay sa mga mamahaling restaurant at lugar talaga kung makipag-date si William. But not now. And he's excited about it. Gusto niyang maranasan ang ganitong date for the first time with Elena. Pero saglit siyang natigilan nang maalala ang nakangising mukha ni Dylan. Saan kaya nag-date si Dylan at Elena?
Baka nakaranas na ito ng mga ganitong date with him dahil tingin ni William ay hindi gagasto si Dylan para sa isang babae. Mukhang manloloko ang gago. Manloloko talaga. Galit na sigaw ni William sa kanyang isipan at nakasimangot na ang mukha niya ngayon. Napansin naman ni Elena ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ni William. Bakit? Nagtatakang tanong ni Elena. Napabuntong hininga ng malalim si William. Hanggat maaari ay ayaw niyang may kinikimkim na hindi niya sasabihin. For my peace of mind, can you answer my question? Seryosong tanong ni William. Napakunot naman ng noo si Elena at sumama na rin ang kanyang mga mata. Ano ang tanong mo? Ganting tanong ni Elena. Muling huminga ng malalim si William. Kumain na ba kayo ng kwek-kwek ni Dylan sa tabing daan? Seryoso pa rin ang mukha ni William nang magtanong ito. Habang si Elena ay hindi napigilan ang sarili at napatawa ng malakas. Buhaha! Malakas na tawa ni Elena. Napakunot ng kilay si William. Seryoso ang tanong niya tapos tinuwanan lang ni Elena. May nakakatawa ba? Seryosong tanong ni William. Akala ko kasi kung ano ang itatanong mo. Yan lang pala. Pinipigilan ni Elena ang mapatawang muli. Baka ma-offend niya si William sa kakatawa niya. I'm serious. Kumain na ba kayo ng kwek-kwek sa tabing daan? Talagang inulit pa ni William ang tanong nito. Huminga na lang ng malalim si Elena upang hindi na siya matawa ng malala. Pero napawi ang kanyang ngiti nang maalala ang nakaraan nila ni Dylan. Noong nagde-date sila ay palaging sa mamahaling restaurant talaga. At siya ang palaging gumagastos. Dahil nga breadwinner si Dylan at napakadaming kapatid na dapat buhayin ay hindi niya pinagastos ni piso. Binibigyan siya ng allowance ng kanyang daddy pambaon at projects. At ito ang tinitipid niya para lang sa date nilang dalawa. At hindi pa sila nakakain ng kwek-kwek sa tabing daan dahil ang gusto ni Dylan noon ay sa mamahalin dahil hindi pa siya ng mga ito at palaging may take out si Dylan para sa mga kapatid. Si William naman ang nagtanong nang makitang nakatulala si. Pa kami kumain ni Dylan sa mga street food Liam, puro ohalin ang kinakainan namin. Sagot ni Elena. Lahat, akala ko ay hindi yun gumagastos sa babae. Kita kasi sa uka, but I was wrong. Mabuti naman at kahit gago yun ay sa amahalin ka pinapakain. Medyo naibsan ang galit ni William kay Avid. Dahil akala niya ay mabuti ang pagtrato ni Dylan kay Elena. No, you got it wrong. Ako ang gumagastos sa mga date namin Liam, nahihiyang sabi ni Elena. Ngayon lang niya na-realize kung gaano siya katanga noon na siya pa talaga ang palaging gumagastos. Pero wala ngang pera si Dylan at naaawa rin siya sa mga kapatid nito na maliliit pa. Speaking of Dylan, nakakulong ba siya hanggang ngayon? Biglang naitanong ni Elena sa kanyang isipan. Kung nakakulong si Dylan ay kawawa ang mga kapatid nito at walang makakain. Nakalimutan niya ang tungkol kay Dylan dahil naging busy siya with her life with Liam. Ipinagdarasal niya na sana ay may pagkain pa ang mga ito dahil ilang araw na rin ang nakalipas kung sakaling nakakulong man si Dylan. Walang kasalan at inosente ang mga kapatid nito. Napatayo naman si William nang marinig ang sinabi ni Elena. Walang hiyang lalaki, bakit ka pumayag na ikaw ang gumastos Leo? Naiinis na tanong ni William. Hindi agad nakasagot si Elena dahil alam niya na nagpakatanga siya noon kay Dylan. It's just in the past Liam, ayaw ko na sana itong pag-usapan. Seryosong sagot ni Elena. Ayaw niya ng pag-usapan pa ang tungkol sa kanila ni Dylan pero kung nakakulong ito ay kailangan niyang makiusap para sa mga kapatid nito. Ito na ang huling tulong na magagawa niya para kay Dylan. Fine, pero yung date natin ay kailangan matuloy ngayon. Mabilis naman kausapin si William. Kung ayaw ni Elena na pag-usapan ng tungkol dito ay walang problema sa kanya. Thanks Liam, pero may tanong ako, nakakulong pa ba hanggang ngayon si Dylan? Tanong ni Elena. Ayaw daw pag-usapan ang tungkol sa ex niya. Bakit ngayon ay nagtatanong? Naiinis na tanong ni Dylan sa kanyang sarili. Malamang, puwera na lang kung nagbayad ito ng piyansa. Nakasimangot na sagot ni William. Hindi niya alam kung bakit nagseselos siya. Nako, kawawa naman ang mga kapatid niya Liam. Napahinto sa pagkain si Elena at nag-aalala para sa mga kapatid ni Dylan. Bakit? May gusto ka pa rin ba kay Dylan at ganyan ka na lang mag-alala para sa mga kapatid niya? Tanong ni William na hindi na may pinta ang pagmumukha. No, it's not like that Liam.
Kapag hindi nakapagtrabaho si Dylan ng ilang araw ay walang makakain ang kanyang mga kapatid. Sagot ni Elena na bakas ang pag-aalala sa mukha nito, nagseselos si William at ayaw niyang marinig ang rason ni Elena. Pakialam ko, malamig na sabi ni William. Pwede bang pakawalan mo si Dylan ngayon din Liam? Pagsusumamo ni Elena. At mas lalong nagselos si William sa inaasal ngayon ni Elena. I don't care at ayaw ko Elena. Matigas na sagot ni William. Please Liam, maliit pa ang mga kapatid ni Dylan at may isang high school student na sumunod sa kanya. Ang tatlo ay mga bata pa talaga. Nasa elementary pa ang mga ito. Mahabang paliwanag ni Elena. Nasaan ba ang mga magulang nila? Wala peren balak si William na palabisan ng kulungan si Dylan. They are both dead, malungkot na sagot ni Elena. Mukhang maiyak na naman ito at ayaw ni William na umiyak siya. Walang nagawa si William kundi ang pumayag na pakawalan si Dylan. Gusto pa sana niyang mabulok ito sa kulungan. Pasalamat na lang si Dylan kay Elena na may mabuting puso at concerned parents sa mga kapatid niya. But what if, may gusto pa si Elena kay Dylan? Tanong ni William sa kanyang isipan. Pero agad din niyang itinapon ang ideya na ito. Kung ano-ano na ang kanyang naiisip. Fine, maikling sagot ni William. Pagkatapos mag-breakfast ay pinuntahan kaagad nila si Dylan upang pakawalan na ito. Labis naman ang tuwa ni Dylan sa ginawa ni Elena para sa kanya pero hindi siya binigyan ni William ng pagkakataon na makaporma kay Elena. Elena, salamat. Patakbong lumapit si Dylan kay Elena nang makita niya ito at gusto sana niyang yakapin pero itinulak siya ni William. Who told you to touch her? Galit na tanong ni William. Umasim naman ang mukha ni Dylan nang makita siya. Kasama mo pala ang mayabang na ito. Galit rin si Dylan sa ginawang pagpapakulong ni William sa kanya. Nagkaroon pa siya ng record sa kulungan. Tama na Dylan, pumayag si William na pakawalan ka dahil sa mga kapatid mo. Ayos lang ba sila? Nag-aalalang tanong ni Elena. At hindi ito nagustuhan ni William. Nagseselos siya na concerned parent si Elena para sa pamilya ni Dylan. Suck! Tanging nasagot ni Dylan. Biglang may naisipan si William at gusto niyang makausap si Dylan ng sila lang dalawa. Leo, can you give us time to talk? Pakiusap ni William. Napatingin naman si Dylan sa kanya na nagtataka, maging si Elena ay nabigla sa sinabi ni William. Pero tumanggaw siya at iniwan ang dalawa. Hindi umimik si Dylan at naghihintay lang na magsalita si William. I will erase your record being a prisoner and help your family but, pabitin na sabi ni William. But what? Seryosong tanong ni Dylan. Gusto niyang marinig kung ano ang susunod na sasabihin ni William. Habang si Elena naman ay nag-aalala para sa dalawa. Sana lang walang mangyaring masama. Bulong ni Elena sa kanyang sarili. Napangisi si William dahil mukhang interesado si Dylan. Sino ba naman ang may gusto na may record ka sa kulungan? This is just a once-in-a-lifetime opportunity na ibibigay niya kay Dylan. At alam niyang makakatulong ito. It's up to him kung tatanggapin niya. Bulong ni William sa kanyang sarili. But I want you to do something for me. Bibigyan pa kita ng pera. Clickbait ito at alam ni William na kakagat si Dylan dahil mukha itong pera. At ano naman ang gagawin ko para sa'yo? Kung plano mong pumatay ng tao ay hindi ko magagawa yun. Magnakaw ay pwede pa, seryosong sagot ni Dylan. Kaya niyang magnakaw. Ang daming antik na siyang nanakaw sa Zamora Mansion at nakakain ng masasarap ang kanyang mga kapatid ng dahil doon. Pero ngayon ay nag-iba na ang ihip ng hangin. Magtitiis na naman sila sa kakarampot niyang sweldo. You're funny hahaha, tawa ni William. Hindi niya akalain na bukod sa manloloko itong si Dylan ay magnanakaw pa. He will never let him to be near with Elena again. You will know it later. Don't worry. This is your expertise. Hindi ka papatay ng tao. And one more thing, huwag mo nang guguluhin si Elena. Yun lang naman. Paliwanag ni William. Deal? Tanong niya. Nag-isip si Dylan saglit. Hindi niya alam kung ano ang ipapagawa ni William sa kanya. Pero expertise niya naman daw. Mukhang safe naman kung pagnanakaw ito. Madali lang din naman layuan si Elena at huwag nang guluhin. Okay, pumapayag na ako. Sagot ni Dylan. Makakalabas na ba ako ng kulungan ngayong araw? Excited na tanong niya. Gusto niya nang kumain at matulog ng maayos.
Lagi pa siyang nasa soli sa rambolan sa loob ng kulungan. Siya ang laging pinag-iinitan. Gustong-gusto niya na talagang makalaya sa impyernong kulungan. I'm sorry to tell you, pero sa Lunes ka pa makakalabas dito. It's Saturday at walang office na mag-aasikaso ng mga papers mo. Sagot ni William na napangiti ng bahagya. Kung gugustuhin niya ay makakalabas kaagad si Dylan. Pero gusto niyang pagdusahan pa nito ang ginawa kay Elena. Hindi niya basta-basta makakalimutan ang ginawa ni Dylan. Kaya, magdusa ka muna ng 2 araw. Masayang sigaw ni William sa kanyang isipan. Alam niya na para na siyang bata pero hindi pa sapat ang paghihirap ni Dylan para mabayaran nito ang ginawa kay Elena. Dahil hindi makalabas si Dylan ng kulungan, nakiusap si Elena kay William na puntahan nila ang mga kapatid nito at bigyan ng mga pagkain. Walang nagawa si William kundi ang sumang-ayon kay Elena. Nag-grocery muna sila bago puntahan ang bahay ni Dylan at bumili na rin ng chicken sa Jollibee upang maging masaya naman ang mga bata kahit isang beses lang. Ate Elena, sigaw ng isang maliit na bata at yamakap pa ito kay Elena. Gumanti naman ng yakap si Elena. Mabilis lang na pamayat ang mga ito. Napuna niya. Kaya mas mabuti nang nakabili sila ng maraming pagkain at groceries. Kumain na ba kayo? May dala kaming mga pagkain. Masayang sagot ni Elena. Yehey! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Si Tutoy na sumunod kay Dylan ay tahimik lang sa isang. Hindi niya alam kung bakit nandito si Elena. Alam niya na wala ng relasyon ang kanyang kuya at si Elena. Nahihiya siya sa ginawa ng kuya niya dahil napakabait ni Elena sa kanilang magkakapatid, pero niloko lang ng kanilang kuya. Kain ka na, Tutoy. Tawag ni Elena kay Tutoy. Alam niya na mahiyain si Tutoy at kailangan mo pang imbitahin ito. At masayang pinagsaluhan ng mga bata ang dalang pagkain ni William at Elena. Habang pauwi na sila ay malayo pa ang kanilang lalakarin. Dahil medyo sa looban at malayo ang bahay ni Dylan sa kalsada. Naglakad lang sila dahil hindi naman makapasok ang kotse. At ang mukha ni William ay hindi na may pinta. Hindi dahil sa naglalakad sila kundi dahil sa nagseselos parent siya. Kahit hindi dapat dahil mga bata ang mga ito. Pero kapatid parent sila ni Dylan at concerned parent si Elena sa kanila. Napansin naman ni Elena ang pananahimik ni William. Baka nabagot na ito at hindi sanay maglakad. May biglang pumasok na ideya sa isipan ni Elena. Hinawakan niyang bigla ang kamay ni William at tahimik na naglakad sa gilid nito. Nabigla si William at hindi agad nakapag-react. Naka-holding hands while walking sila ni Elena sa tabi ng kalsada. May sumili ng ngiti sa labi ni William at Voila. Masaya na kaagad siya at kinikilig pa. Sino ba yung nagsabi na magde-date raw kami? Nakangiting tanong ni Elena. Mas lalong hinigpitan ni William ang pagkakahawak sa kamay ni Elena. At ayaw niya nang bitawan ito. Thank you Lil, nakangiting sabi ni William habang malagkit na nakatitig kay Elena. Walang nasagot si Elena dahil ang pula-pula ng mukha niya at kinikilig din. First time niyang mag-first move sa isang lalaki at hindi niya maintindihan ang feeling. Hindi rin niya alam kung bakit niya ginawa ito gayong ang hirap para sa kanya ang magsabi ng oo kay William. Let's start our date from here Lil, masayang sabi ni William. At hindi na nakasagot si Elena nang biglang may marinig sila na mga kahol ng aso. Paglingon nila sa kanilang likuran ay 2 galit na aso ang mabangis na tumatahol sa kanila. Napakapit ng mahigpit si Elena sa kamay ni William at hindi naman siya binitawan nito. Takbo Lil, sigaw ni William. At mabilis silang tumakbo patungo sa kalsada habang hinahabol ng 2 aso. Parang nauwi sa holding hands while running ang kanilang holding hands while walking. But they are happy as they felt an adrenaline rush inside of them na nagpa-excite sa kanilang nararamdaman. Kapwa sila humihingal ng makalabas din sa wakas ng looban. Napatingin si William sa gilid at nakita ang nagtitinda ng kwek-kwek at fishball. What a perfect day! Bulalas ni William habang nakatingin sa stall ng kwek-kwek at biglang nauhaw nang makita ang iba't ibang tinda na palamig ni Manong. Sinundan ni Elena kung saan nakatingin si William at napangiti siya. What a perfect date indeed, tanging nasabi ni Elena. Mabilis silang lumapit kay Manong at bumili ng kwek-kwek at fishball. Unang tikim nila sa mga ito at nasarapan sila. Kapwa pa sila nag-burp nang makaubos ng 2 baso ng palamig. Ang sarap pala nitong kwek-kwek at fishball Elena. Masayang sabi ni William.
Oo nga, first time ko rin makakain ito. Pwede ba tayo mag-take out, Liam? Tanong ni Elena. Of course. Kahit bilhin pa natin itong lahat, Elena. Masayang sagot ni William. Matapos nilang kumain ng fishball sa tabi ng kalsada ay sunod na trip ni William ay watching sunset in the sea. Kaya nang may madaanan sila na tabing dagat ay mabilis na huminto si William. Let's go, Lil, paanyaya niya kay Elena at nauna na itong bumaba ng kotse. Napakaganda ng kalangitan habang sila ay nakaupo at pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw na magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Ang ganda, di mapigilan ni Elena ang mapahanga sa kulay pink na sunset na nasa kanilang harapan. Beautiful, bulong naman ni William habang nakatingin sa nakangiting mukha ni Elena. Her smile is genuine and innocent. He wants to protect this lady and no one can stop him. Mas lalo siyang na-in-love kay Elena. Pagkatapos manood ng sunset ay kumain sila sa loob ng sikat na mall. They decided to eat fast food dahil bet ni Elena kumain ng fries at burger. Bigla lang siyang nag-crave at pinagbigyan naman siya ni William. Nagyaya si William na manood muna sila ng sine bago umuwi. At si Elena pa rin ang nasunod kung anong movie ang panunuorin nila. Dahil na-curious si Elena sa title ng Halimaw sa Pitsil ay ito ang pinili niya. At ang buong akala niya na horror movie lang ito pero hindi pala dahil may kasamang romance. Hindi nila inasahan na biglang maghahalikan ang bida at ang zombie. Kahit kasi naging zombie ang bidang lalaki ay hindi pa rin ito magawang patayin ang babaeng minamahal na touch si Elena sa kwento at napaiyak. Pinunasan ni William ang kanyang mga luha gamit lang ang kamay nito at hindi ito nakatiis. Biglang hinalikan ni William si Elena. Hindi alam ni Elena kung bakit hinalikan siya ni William pero traidor ang kanyang labi dahil gumanti ito ng halik. Imbes na popcorn ang kanilang kainin ay silang dalawa ang nagmukbangan. Kapwa sila humihingal ng matapos ang kanilang mainit at marubdob na halikan. Nakadalawa ka na, Liam, nakalabing sabi ni Elena. Napangiti si William habang nakatingin sa inosente niyang asawa. I hope that on our third kissing scene ay marinig ko na ang matamis mong oo, Lil. Nakangiting sabi ni William. Pero mahirap pa rin para kay Elena ang sabihin ng salitang oo. Liam, saway ni Elena, pakiramdam niya ay banibiro lang siya nito. I'm serious, Lil, mahinang sabi ni William. Excited na siyang makamit ang matamis na oo ni Elena. At dahil excited siya ay bigla niyang kinabig ang mukha ni Elena at muling hinalikan. Natapos ang buong araw ng kanilang date with a savage mukbang.